Naririto kami, O Panginoon, sa pangalan ng iyong anak ni Kristo, na siyang aming kapayapaan. Tayo ay nagsama-sama at nagtitipon sapagkat tayo ay mga kaanib ng Iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, na may malalim na malasakit para sa kapayapaan ng Diyos at Kanyang itinalaga upang lumikha ng kapayapaan sa sanlibutan. Tayo ay nagsama-sama sapagkat ito ang pagtawag sa atin ng Diyos. Tayo ay natitipon sapagkat ang pulos ng ating upang ating Panginoong Hesukristo para sa kapayapaan kung kaya si Jesus ay dumating at ibinigay ang kanyang buhay para sa libutan. Tayo ay natitipon upang ipagdiwang ang presensya ng banal na Espiritu na siyang pinagkakaisa at pinagkakasundo ng lahat ng tao. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Ama, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa hapong ito. Salamat po at tinipon mo kami sa dakong ito upang muli ay magpuri at sumamba sa banal mong pangalan. Nawa po ay ang iyong diwang banal ang sumama at gumabay sa amin sa pananambahang ito. Gawin mo po nawa kaming karapat-dapat sa gawain ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Kawikaan 8, verse 4 to 11 para sa pagbasang tugunan. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandiigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat, at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan, pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibig kasi, at ako ay nasusuklang sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo, wala akong pinilpit. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak, at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Pakinggan at pagbulayan natin ang panawagan ni Propeta Isaiah sa bayan ng Diyos. Bilang bayang kanyang pinili, suriin natin ang nalalabag ba natin ang ating pakikipagtipan sa Diyos. Ito naman ang mga anak ni Manases sa asawa niyang Aramea, Azriel at Makir na ama ni Galied.
Pakinggan po natin ang kapahayagan ng kapatawaran. Batid natin ng Diyos ay hindi tayo kayang tiisin at kayang pabayaan sa isang buhay na tutungo sa pagkawasak at pagkakawatak-watak. Walang makapapantay sa kanyang pag-ibig, o kaya't sa liwanag ng pag-ibig niyang wagas, tayong lahat ay tumayo at ibahagi ang kagalakan at kapayapaan bunga ng kapatawaran ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Tayo po'y tumayo at magbatian po tayo ng kapayapaan. Tayo po ay dadako na sa mga balita at malasakit. Kanina pong umaga ay naging tagapagmensahe natin ay isang kabataan na taga UCCP Ibaan Church. Siya po ay si Elizabeth Andal, Vice President ng CYF Southern Tagalog Conference. Ang buwan po ng September ay Christian Education Month at ang ating pong mga kabataan ay nasa iba't ibang iglesia lokal. Sila po ang nagmensahe. So September 11, meron pong meeting ang BOSI after prayer meeting, yung Board of Christian Educators. September 14, CWA Koinonia, alas 2 po ng hapon. September 15, Christian Education and Nurture Sunday. Again din po ay regular church council meeting pagkatapos ng umagang pananambahan. Gayun din po ang All Recognized Lay Workers Meeting. Pagkatapos po ng pananambahan, ang magiging tagapagsalita, ang ating kapatid na Bendel Mundo, at ang patnugot ay kapatid na Ismerna Parentela. Sa 22 po ay yung Children's Sunday. At gaganapin po ang Fellowship of the Coins, September 28. Ito po sa Lusakan, Covered Court,
Villa Consolacion Subdivision, Barangay Lusacan, Chaong, Quezon. Ganyan din po ang fellowship ng CWA. Ito po'y Grand Fellowship sa October 12. Ganapin po sa Classic Resort Banaba South, Batangas City. Ang tagapagsalita po doon ay ang si Mrs. Lorilyn Ilagan. Meron pong registration, 50 pesos. Patuloy po ang jail ministry na sa tatlong jail, ang Quezon District Jail, tuwing Webes, alas 8:30, sa motor pool tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon. Ganyan din po sa BJMP, Talipan, First and Third Friday, tuwing alas 3 po at alas 3:30 ng hapon. Ang prayer meeting po, ang ating tagapagsalita ay ang ating kapatid na ang Angelita Aranilla. At ang patnugot ay ang kapatid na Federico Cabana. Yun po ang ating ilang mga balita na ating yung iba po ay atin na pong basahin. Tayo po ay tutuloy na sa ating panalangin pastoral. Tayo po'y manalangin, walang hanggan Diyos na aming Ama. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa gabing ito dahil sa kami muli mong tinipon upang kayo ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Patuloy din po naming ipinahahayag ang aming mga pagkukulang, pagkakasala na aming nagagawa sa araw-araw. Hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Nagpapasalamat din po kami, O Diyos, sa mga pag-iingat mo sa nagdaang sa linggo at sa mga biyayang amin tinatanggap sa araw-araw. Salamat po ng marami sa mga pag-iingat ninyo sa bawat isa sa amin. Amin pong inilalapit, O Diyos, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman na nakasulat sa aming mga balita. Sila po na kayo ang nakababatid ng kanilang mga karamdaman, O Diyos. Hinihingi po namin na loobin po ninyo na ang mga kapatid namin ito ay gumaling sa kanilang mga sakit upang sila'y muli naming makasama sa pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Dinadalangin din namin ang inmates na maselan ang kanilang mga karamdaman, ang aming pong kapatid na Agot Hernandez at Mr. Dalisay. Ito pong mga kapatid namin na nasa Quezon Provincial Jail at saka motor pool ay amin pong inilalapit sa Diyos. Bigyan po ninyo sila ng kagalingan. Lalo na ang aming kapatid na Agot dahil siya ay na-stroke. Inyo pong ibalik, O Diyos, ang kanyang kalusugan at inyo pong gamitin siya na daluyan ng pagpapala sa kanyang mga ka-inmates. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming obispo, Arthur Asa, sa kanyang malawak na pamamahala sa Southern Luzon Jurisdiction. Sampu ng kanyang pamilya, kayo po ang mag-iingat kaya papala sa ilang sambahayan. Dinadalangin din po namin ang napakarami namin mga kapatid sa abroad. May mga karamdaman naman uwa, lapit sa iyo, Diyos. At paghanap bibigyan sila ng sila. Dinadalangin din po namin ang aming Southern Tagalog Conference sa pamumuno ng aming administrative pastor na si Reverend Rachel Hernandez. Patuloy mo po siyang patnugutan sa kanyang mga pamamahala sa aming mga iglesia lokal.
Gayon din, ang kaunting karamdaman ay amin pong inilalapit sa iyo na siya ay iyong pagalingin sa kanyang mga nararamdaman. Dinadalangin din po namin ang mga iglesia ng aming Southern Tagalog Conference na kayo po lagi ang nagpapala at magbibigay ng patnubay sa pamagitan ng iyong banal na espiritu. Dadalangin din po namin ang aming konsilyo, pangunguna ng aming chairperson, Pasitar Ranieses, sa kanyang masipag na pamamahala at ang kanyang mga kasama. Dalangin din po namin ang samahan ng iglesyang ito, ang UCN, CWA, CIAP at CYF sa pangunguna ng kanilang Pangulo. Kayo ang gagabay sa kanilang mga gawain para ang iglesyang ito ay maging matatag at maging pagpapala sa aming bayan. Dinadalangin din po namin ang McGill Memorial School, ang school board, ang principal at mga guro. Gayon din ang mga magulang na sumusuporta sa paaralang ito. At gayon din ang mga batang nagsisipag-aral, naway sila ay matuto na naaayon sa banal na kalooban at makilala rin ang ating Panginoong Hesukristo na siya lamang ang ating tagapagligtas. Dalangin din po namin sa iyo, O Diyos, ang lahat na narito sa sanktuaryo, may karamdaman man o wala, sila po ay inyong iingatan sa kanilang mga gawain at mga pang-araw-araw na pamumuhay. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Ang amin pong nagagawang pagkakasala na malimit sa araw-araw ay inihingi namin ang kapatawaran. Ito po ay aming idinadalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa paghandog. Si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Tayo po ay maghandog. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob mo sa amin.
Panginoon, narito po ang aming mga munting handog. Basbasan mo po sila at pagpalain ng makatulong sa pagpapalaganap ng iyong ministeryo dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po yung manatiling nakatayo para sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ang teksto ko po ay makikita sa libro ni San Mateo, Kapitulo 5, verse 21 to 26. Ang turo tungkol sa pagkagalit. Narinig ninyo na nung una ay inuutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino man makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino man magsasabi sa kanyang kapatid, hulul ka, ay mapapasapoy ng impyerno. Kaya kung nag-aandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong andog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at magandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa inyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon. Bago Kanya iharap sa hukom at kung hindi bibigay Kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilang ko sa sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi bayaran ng kauli-uliang kusing. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita na ating nabasa at narinig.
Magandang hapon po sa ating lahat. Minsan pa ay tuwing haharap ako sa mga ganito ay medyo hindi nawawala yung mannerism ko yata yung pag minsan ay nagigilig. At ako po ay maraming pag sinasabihang ganitong humarap sa mga katulad ng ganito, ako yung laging nagpaplano na malayo gusto ko nang gawin ang aking mensahe na aking sasabihin. Pero hindi ko nagagawa. Ang nangyayari, pag malapit na, at saka ako isip kung paano ko gagawin. Pero salamat sa Diyos at may isang hangel na dumating sa akin para ako'y turuan. Tayo po'y manalangin. Gabayan mo, O Diyos, ang aking mga labi upang ang iyong mga salita ang aking masabi at hindi sa akin. Sapagkat kayo ang aking tagapagligtas at ang aming ilaw sa pangalan ni Jesus. Amen. Mamaya na yung mga siway. Ang kamagat po ng aking mensahe ay galit at puot. Narinig ninyo na noong una ay inutos sa mga tao. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, sa mababaw na pagtingin ay tila pinawalang halaga ni Jesus ang sinahunang mga utos at naglabas siya ng mga bago. Ngunit kung susuriing mabuti, lalo pa nga pinagtitibay ni Jesus ang mga kautusan. Sa Mateo 5, verse 17, ay ganito ang kanyang sabi, "Huwag ninyong akalahing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi upang ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Ang mga Pariseo ay maigpit na sumusunod at nagpapatupad sa kautusan. Ngunit madalas ay they miss the point. Katulad halimbawa ng pagbabawal sa paggawa sa araw ng Sabat. Gumagawa sila ng katakot-takot na patakaran. Tungkol dito na maging ang pagsusuklay ng buhok sa araw ng Sabat ay tinuturing na paggawa at sa makatuwid ay kasalanan. Dahil sa kanilang labis na interpretasyon ng batas, pati paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat ay tinuturing na masama at kasalanan. Sa mga talatang ating pinagbubulay-bulay, ay niliwanag ni Jesus ang malaga ay ang pagkaunawa at pagsunod sa kung ano ang intent, kung ano ang tunay na diwa ng batas. Ang malaga ay ang malalim at hindi superficial na pag-unawa sa batas, na tulad ng ginagawa ng mga Pariseo. Ang malalim na pag-unawa sa kautusan ay magbubunga ng pag-iwas sa mga kasalanang pinagtuntunan ng kasalanan. Ang pagkaunawa sa intent ng kautusan ay hantong sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa Mateo 5, Kapitulo 5, verse 20 ay sinabi pa ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo